Bago magsimula ang kwento, paki-comment naman po sa ibaba kung taga saan kayo ng Pilipinas o ng mundo nakikinig. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para patuloy na lumago ang channel na ito at makapaghatid pa kami ng mga mas makabuluhang kwento. 11:30 na ng gabi. Sinampal ako ng asawa ko dahil walang nakahandang hapunan sa mesa. Sumigaw siya, "Magluto ka na, babae." Nanahimik ako at pumasok sa kusina sa loob ng 20 minuto. Nang bumalik ako na may dalang bandehadong may takip, akala nila ay isang masarap na putahe. Ngunit nang itaas ko ang takip, ang laman ay hindi pagkain, kundi isang one-way ticket patungo sa kanilang sariling impyerno dito sa lupa. Ang orasan sa pader ng sala ay tumutunog, 11:30 na ng gabi. Sa labas, ang kalye ay nababalot ng malalim na katahimikan. Tanging ang mahinang paggasgas ng gulong ng aking kotse sa semento ng garahe ang maririnig. Pakiramdam ko ay bugbog sarado ang aking katawan. Maghapon akong nasa opisina sa BGC, nakikipagbuno sa sandamakmak na audit reports na kailangang matapos para bukas ng umaga. Kumikirot ang ulo ko, parang pinupukpok ng martilyo ng paulit-ulit. Kahit ganoon, pinilit kong ngumiti. Iniisip ko ang malambot na kama na naghihintay sa akin. Gusto ko lang maligo ng mainit at matulog nang walang istorbo. Pinatay ko ang makina ng kotse at walang ganang naglakad papunta sa pinto. Kumakalansing ang mga susi sa kamay kong bahagyang nanginginig sa pagod. Pagbukas ko ng pinto, isang bugso ng malamig na hangin mula sa aircon ang sumalubong sa akin. Kakaiba. Karaniwan sa mga oras na ito ay patay na ang mga ilaw sa sala, ngunit ngayon maliwanag ang buong paligid. Bigla akong kinabahan. Natigilan ako sa may pintuan nang makita ang 3 taong nakaupo sa sofa sa sala, hindi mabasa ang kanilang mga ekspresyon. Si Jose, ang asawa ko, naka-D4 sa gitna na may halong pagmamayabang. Sa kanan niya, si Aling Carmen, ang biyenan ko, na matalim at mapanuri ang tingin sa akin. At sa kaliwa, si Marites, ang hipag ko, na naglalaro sa kanyang cellphone, bagamat paminsan-minsan ay sumusulyap sa akin na may mapanuyang ngiti. Bago pa man ako "Hello?" Tumayo si Jose at mabilis na lumapit sa akin. Namumula ang mukha niya sa galit at naninigas ang kanyang panga. Kitang-kita ko ang mga ugat sa leeg niya, senyales na malapit na siyang sumabog. "Mahal, kararating ko lang." Hindi ko pa natatapos ang sasabihin ko nang isang malakas na sampal ang dumapo sa kaliwang pisngi ko. Plak! Ang tunog ay napakalinaw, bumasag sa katahimikan ng gabi sa sala. Isang matinding hapdi at init ang agad na kumalat sa aking mukha. Napalingon ang ulo ko sa lakas ng tama. Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Ang pagod na nararamdaman ko ay tila biglang naglaho, pinalitan ng matinding pagkabigla. Nanginginig kong hinawakan ang aking pisngi na nagsisimula ng mamanhid. Tiningnan ko si Jose, sinusubukang humanap ng kahit katiting na pagsisisi sa kanyang mga mata, pero wala. Tanging kislap ng galit na nag-aalab. "Nakita mo ba kung anong oras na, ha, babae?" Sigaw ni Jose sa mismong mukha ko. Tumalsik pa ang laway niya sa aking blusa. "Sino ka sa akala mo para umuwi ng ganitong oras? Naglalakwat sa habang ang asawa mo nasa bahay?" Sinubukan kong pigilan ang mga luha na nagbabadyang tumulo. "Jose, nag-overtime ako. Alam mo namang katapusan ng buwan. Tambak ang trabaho. Nag-text naman ako sa iyo kaninang hapon." Sagot ko na may nanginginig na boses, pero pilit na pinapakalma ang sarili. Ayokong magmukhang mahina sa harap nila. "Mga palusot," sabat ni Aling Carmen na may matinis na boses. Tumayo ang matanda mula sa sofa at dinuro ako. "Anong klaseng asawa ka? Isang oras na kaming nakaupo rito. Gutom na gutom. Walang laman ang mga kaldero. Sa ref, puro malamig na tubig lang. Gusto mo bang mamatay kami ng anak ko sa gutom, ha?" Si Marites, nang hindi inaalis ang tingin sa screen ng kanyang cellphone, na para bang mas mahalaga pa ang nakikita niya sa social media kaysa sa akin, ay sumabat. Konting self-awareness naman. "Di ba, Ate Elena? Pagod na si Kuya Jose sa pagbabahay buong araw. Ang minimum na pwedeng gawin ng isang asawa pag uwi galing trabaho ay mag-uwi ng pagkain o magluto, hindi yung uuwing walang dala. Hay, walang silbi." Tiningnan ko sila isa-isa. Si Jose,
6 na buwan ng tambay dahil natanggal sa trabaho sa kasong pagnanakaw ng pondo ng kumpanya, bagamat ang laging sinasabi sa mga kapitbahay ay nagtatayo siya ng sariling negosyo. Si Aling Carmen, na buwan-buwan ay humihingi sa akin ng libu-libong piso para sa kanyang mga gastusin at pakikipagmahjong sa mga amiga niya, pero hindi man lang makapag-angat ng isang maruming plato sa bahay na to. At si Marites, isang 25 taong gulang na babae na ang tanging trabaho ay matulog, kumain at mag-shopping online gamit ang supplementary credit card ko. Lahat sila nabubuhay sa pawis ko. Lahat sila humihinga sa ilalim ng bubong ng bahay na ako ang nagbabayad ng buwanang hulog. At ngayon, sinisigawan nila ako dahil late akong umuwi para ipagluto sila ng hapunan. Pumunta ka na sa kusina, babae. Sigaw ulit ni Jose, sabay tulak sa akin ng malakas sa balikat hanggang sa muntik na akong matumba at mabangga sa lalagyan ng sapatos. At huwag kang lalabas ng kusina hanggat walang disenteng pagkain sa mesa. At mag-ingat ka, kapag hindi masarap yan, isasampal ko sa iyo yung plato. Huminga ako ng malalim, sinusubukang pigilan ang galit na nag-aalab sa aking dibdib. Gustong-gusto ko ng sumigaw, isuka lahat ng hinanakit na matagal ko ng kinimkim. Gustong-gusto ko na silang palayasin sa bahay na ito sa mismong sandaling ito, pero hindi. Sisirain lang ng galit ang plano ko. Kailangan ko ng hinahon para maibalik sa kanila ang lahat sa paraang pinakamasakit. Isang eleganteng paghihiganti na hinding-hindi nila makakalimutan habang buhay. Inayos ko ang aking sarili at ang aking damit. Tiningnan ko si Jose ng diretso sa mga mata. Wala nang takot o lungkot sa aking tingin. Tanging isang malamig na kawalan. Sige, sabi ko sa mahina ngunit matatag na boses. Ipaghahanda ko kayo ng isang espesyal na putahe, ang pinakakarapat-dapat para sa inyo ngayong gabi. Nang hindi na hinintay ang kanilang sagot, nilagpasan ko si Jose. Binaliwala ang mapanlibak na tingin ni Aling Carmen at ang tawang mapang-asar ni Marites. Naglakad ako diretso sa kusina, ang lugar kung saan karaniwan akong gumugugol ng oras para pagsilbihan sila na parang katulong. Pero ngayong gabi, mag-iiba ang lahat. Ngayong gabi, hindi amoy ng masarap na pagkain ang lalabas sa kusinang ito. Ngayong gabi, ang kusinang ito ay magiging lugar kung saan ihahanda ko ang kanilang pagbagsak. Pagdating sa kusina, isinara ko ng mariin ang pinto. Isinandal ko ang likod ko dito at ipinikit ang aking mga mata, sandali para mag-ipon ng lakas. Nandoon pa rin ang hapdi sa aking pisngi, ngunit ang kirot sa aking puso ay mas hindi matitiis. Sa loob ng 5 taon naming pagsasama, sinubukan kong maging isang tapat na asawa. Nagbulag-bulagan ako sa katamaran ni Jose. Tiniis ko ang mga panlalait ni Aling Carmen at nagparaya sa mga kapritso ni Marites. Akala ko, sa pamamagitan ng pasensya, magbabago sila. Napakaliko. Ang pasensya ko ay pinakain lang nito ang halimaw sa loob nila. Naging mas sakim sila, mas malupit at mas makapal ang mukha. Minulat ko ang aking mga mata. Ang mga luhang pinigilan ko ay natuyo na. Hindi sila karapat-dapat iyakan. Lumapit ako sa isang drawer sa isang sulok ng kusina kung saan ko itinatago ang mahahalagang bagay. Tama na. Kailangang matapos ang pamilya dramang ito ngayong gabi. Ang tunog ng kutsilyong tumatama sa sangkalan ay umalingaw-ngaw ng malakas. Tak 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 tak. Ang ritmo ay pumuno sa kusina, tumagos sa mga pader hanggang sa sala. Alam na alam ko kung ano ang iniisip nila doon. Siguradong nakangiti sila. Pakiramdam ay nagtagumpay na naman sa pagpapasunod sa akin. Iniisip siguro nila na ang tanga at takot na asawa ay nagmamadaling naghihiwa ng sibuyas o karne para busugin ang kanilang mga pinalaking tiyan. Pero sa ibabaw ng kitchen counter, wala ni isang sangkap. Ang malaking kutsilyo ay paulit-ulit ko lang na itinatama sa walang lamang sangkalan. Parte ito ng palabas. Gusto kong maramdaman nila na nasa tuktok sila ng mundo bago ko sila ihagis sa pinakamalalim na bangin. Habang patuloy akong gumagawa ng peking ingay, ang isa kong kamay ay abala sa paghahanda ng tunay na putahe. Kinuha ko ang isang malaking silver tray na karaniwan naming ginagamit lang tuwing Pasko o malalaking selebrasyon. Kumikinang ito sa ilalim ng ilaw ng kusina. Sa ibabaw nito, hindi ako naglagay ng kanin o anumang ulam. Walang kaldereta,
sinigang o chop suey na siyang madalas nilang hilingin. Sa halip, kinuha ko ang isang makapal na folder mula sa isang lihim na drawer sa ilalim ng lababo. Isang folder na 3 buwan ko nang inihahanda, naghihintay ng tamang pagkakataon. Binuksan ko ito at inilabas ang 3 mahahalagang dokumento. Una, ang titulo ng bahay at lupa na ito. Noong una, ang bahay ay binili gamit ang aking mga ipon. Gayunpaman, pinilit ako ni Jose na isama ang pangalan niya para daw maramdaman niya ang halaga niya bilang haligi ng tahanan. Ngunit noong nakaraang buwan, matapos kong bayaran ang huling hulog sa bangko gamit ang aking annual bonus, palihim kong ipinalipat ang titulo sa pangalan ko na lang. Naging komplikado at magastos ang proseso, pero buti na lang may kakilala akong mapagkakatiwala ang notaryo na kumilos ng mabilis at walang kaalam-alam si Jose. Ang dokumentong ito ang patunay na bawat bloke, bawat baldosa at bawat pulgada ng lupang ito ay pag-aari ko. Pangalawa, ang petition for annulment. Kumpleto na ang papel, may pirma ko na. Nakadetalye ang lahat ng dahilan. Verbal abuse, physical abuse, ang kasasampal lang sa akin, nabuti na lang ay nakunan ng CCTV na pinalagay ko noong 1 linggo sa sala at financial abandonment. Pagod na akong buhayin ang isang lalaking ang tanging talento ay mag-utos. Pangatlo, isang tumpok ng bank statements na kasing kapal ng isang notebook. Minarkahan ko ng highlighter ang bawat transfer na lumabas sa account ko para pondohan ang kanilang lifestyle. Ang hulog sa SUV ni Jose, ang buwanang bigay kay Aling Carmen na ginagamit niya sa kanyang mga sosyal na merienda, ang mga bayarin sa credit card ni Marites para sa mga branded na bag at sapatos, at kahit ang pera para sa yosi at gasolina ni Jose. Lahat ay metikulosong nakalista. Ang kabuuan ay napakalaki, sapat na para makabili ng isang maliit na kondo sa labas ng syudad. Ito ang hindi matatawarang ebidensya na ako ang pader na sumusuporta sa pamilyang ito, hindi si Jose. Maingat kong inilagay ang 3 dokumento sa tray titulo sa gitna, annulment petition sa kaliwa, at bank statement sa kanan. Pagkatapos, tinakpan ko ito ng isang makintab na silver dome. Perpekto. Sa labas, mukha itong isang marangyang hapunan mula sa isang 5-star restaurant. Tiningnan ko ang aking relo. Eksaktong 20 minuto na ang nakalipas. Oras na para sa main event. Binuhat ko ang tray gamit ang 2 kamay. Hindi ito kasing bigat ng pasanin na tiniis ko sa loob ng maraming taon. Gayunpaman, pakiramdam ko ito ang pinakamagandang dalahin na nabuhat ko. Huminga ako ng malalim, naglagay ng walang emosyong mukha at itinulak ang pinto ng kusina. Sa dining area, nakaupo na silang 3 sa paligid ng mesa. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng pagkainip, kutsilyo at tinidor ay hawak na handang-handa ng lamunin anuman ang inihanda ko. Nang makita nila akong lumabas dala ang malaking nakatakip na tray, nagningning ang mga mata ni Aling Carmen. Ayan, ganyan dapat, sabi niya nang may paghamak habang inaayos ang upo. Ang isang asawa ay dapat masipag. Hindi sapat na kumikita ka lang. Ang tiyan ng asawa at biyenan ang dapat inuuna. Suminghal si Jose, maasim pa rin ang mukha dahil sa galit kanina. Ang tagal mo. Sana naman, sulit yang pagkain. Kapag matabang yan, humanda kang magluto ulit. Si Marites ay umunat pa ng leeg. Ano yan ate? Nakapagtataka. Walang amoy mula rito. Hindi ka naman siguro nagluto lang ng instant noodles, no? Hindi ako sumagot. Dahan-dahan at solemne kong inilagay ang tray sa gitna ng mesa. Ang tunog ng paglapat nito sa salamin ng mesa ay nagpatahimik sa kanila sandali. Tumayo ako sa dulo ng mesa, tinitingnan sila isa-isa na may ekspresyong nagpakunot ng noo ni Jose. Marahil napansin niya ang biglang pagbabago sa aking aura. Sige na, maikli kong sabi. Ito ang pinakamasarap na putahe na maihahandog ko sa inyo ngayong gabi. Kumain kayo hanggang mabusog. Dahil sa pagkainip, inabot ni Jose ang takip at bigla itong itinaas. Tingnan nga natin kung naputol ang kanyang sasabihin. Ang tunog ng takip na inilapag sa mesa ay umalingaw-ngaw sa gitna ng biglaan at tensyonadong katahimikan. Walang mainit na usok, walang amoy ng pampalasa na nakakagana.
Sa ibabaw ng tray, mayroon lamang isang tumpok ng mga papel. Nanlaki ang mga mata ni Jose habang tinitingnan ito. Pinaningkitan niya ang mga mata, sinusubukang basahin kung ano ang nakasulat sa dokumentong nasa ibabaw. Ang mukha niya, na kanina'y pula sa galit, ay unti-unting namumutla habang nakikilala ang letterhead at pamagat ng dokumento. Anong kalokohan to? Nanginginig ang kanyang boses, hindi sa galit, kundi sa pagkalito at nagsisimulang takot. Si Aling Carmen, na malabo na ang mata sa malapitan, ay kinuha ang pinakamakapal na tumpok ng papel. Nasaan ang pagkain? Bakit diaryo ang binibigay mo sa amin? Nababaliw ka na ba, Elena? Pero nang makita niya ang mga numerong naka-highlight sa bank statements, nanlaki ang kanyang mga mata. Ito, ano? To, si Marites, na mas mabilis, ay direktang dinampot ang annulment petition. Binasa niya ito ng mabilisan at pagkatapos ay napangangang tumingin sa akin. Kuya, gusto ni Elena ng annulment. Sigaw niya na parang hysterical. Agad na sumabog ang sitwasyon. Ibinagsak ni Jose ang titulo ng bahay sa mesa. Tumayo siya at dinuro ako ng nanginginig na daliri. Annulment? Sino ka sa akala mo para hiwalayan ako? Walang utang na loob na asawa? At itong titulo, bakit pangalan mo lang ang nakalagay? Nasaan ang pangalan ko? Niloko mo ko. Ngumiti ako. Isang napakatamis ng ngiti, ngunit malamig at tumutusok. Kainin niyo ang katotohanan. Jose, Mama Carmen, Marites, mabusog kayo sa kakatitig sa mga numerong yan. Yan ang halaga ng pera ko na kinain niyo sa loob ng mahabang panahon, sabi ko, diretso sa mga mata ni Jose. Ang bahay na ito ay legal na akin. Ang orihinal na titulo ay nasa safety deposit box, nasa bangko kaninang umaga pa lang. Photostat lang yan, kaya walang saysay kung pupunitin mo. Pagkatapos ay lumingon ako kay Aling Carmen na nagsisimula ng manginig habang hawak ang mga bank statement. At sa mismong sandaling ito, pinalalayas ko kayong lahat sa bahay ko. Sa anong karapatan mo kami palalayasin? Sigaw ni Aling Carmen. Ang boses niya ay sobrang tinis na parang sumasakit sa tenga. Bahay ito ng anak ko. Si Jose ang haligi ng tahanan dito. Nakikitira ka lang. Haligi ng tahanan? Mahina akong tumawa. Isang tawang mapait. Anong haligi ng tahanan ang umaasa sa pera ng asawa niya? Anong haligi ng tahanan ang hinahayaang laitin ng nanay niya ang sarili niyang asawa? Para malaman niyo, Mama Carmen, si Jose ay wala ni isang sentimong inambag sa bahay na to sa loob ng isang taon. Kahit ang kuryenteng nagpapailaw sa chandelier sa itaas ng ulo mo ngayon, ako ang nagbabayad niyan. Umungol si Jose na may nakakuyom na mga kamao, handang saktan ako ulit. Nagsimula siyang umikot sa mesa, papalapit sa akin na may malinaw na intensyong manakit. Bawiin mo ang sinabi mo, kundi ano? Hamon ko. Hindi ako umatras ni isang hakbang. Sa halip, itinaas ko ang aking baba, hinahamon siya. Gusto mo? Kung saktan ulit? Sige. Ang CCTV sa sulok na yan ay nakuha na ang pagsampal mo sa akin kanina sa sala. Isang hawak mo pa sa akin at ang recording ay automatikong masisend sa cloud at sa WhatsApp number ng abogado ko. Bukod sa annulment, gusto mo bang dagdagan pa natin ang kasong kriminal para sa violence against women? Biglang natigilan si Jose. Tumingala siya at nakita ang maliit na kamera na may kumikislap na pulang ilaw sa sulok ng silid. Ang kanyang mukha ay nagbago, isang halo ng takot at matinding puot. Napagtanto niyang nahulog siya sa aking patibong. Labas, malamig kong sabi. Ngayon na, ang katahimikang nilikha ng aking banta ay tumagal lamang ng ilang segundo bago sumabog sa libu-libong piraso, naging isang nakabibinging gulo. Si Aling Carmen ang unang nawalan ng kontrol. Ang matanda, na karaniwang maingat sa kanyang imahe bilang isang eleganteng ginang sa harap ng kanyang mga amiga, ngayon ay umuungal na parang sinasapian. Hinawi niya lahat ng papel sa mesa gamit ang kanyang mga kulubot na kamay, ikinalat ang mga ito sa sahig. Ang kanyang mukha ay basang-basa sa luha ng galit, hindi ng lungkot. Ramdam niya ang kanyang pride na nayurakan ng manugang na dati niyang itinuturing na isang walking ATM. Hindi niya matanggap ang katotohanang ang luho na tinatamasa niya ay maglalaho sa isang iglap. Paulit-ulit na hinampas ni Aling Carmen ang mesa gamit ang kanyang mga palad. Paos ang kanyang boses habang sinisigawan akong manloloko.
Sinasabi niyang minanipula ko si Jose, ginamitan ng kung anong kulam o nilinlang ang kanyang anak sa isang sandali ng kahinaan para makuha ang ari-arian nito. Katawa-tawa ang kanyang mga akusasyon. Paano ko lolokohin si Jose para kunin ang yaman niya kung wala naman siyang kahit ano? Lahat sa bahay na ito, mula sa mga kubyertos hanggang sa kotse sa garahe, ay binili mula sa pawis ko. Ngunit ang lohika ay hindi yata gumagana sa mga taong nagpapanik kapag nawawalan ng pinagkukunan ng kabuhayan. Si Jose, na natigilan dahil sa banta ng kamera, ngayon ay paikot-ikot sa dining area na parang isang hayop sa hawla. Sinabunutan niya ang kanyang buhok sa frustrasyon. Ang kanyang mga mata, na nanlalaki, ay naghahanap ng paraan para makatakas, isang paraan para baliktarin ang sitwasyon. Pinulot niya mula sa sahig ang photostat ng titulo ng bahay, ginusot ito hanggang maging isang bola, at ibinato sa akin. Mahina lang ang tama. Bahagya lang itong tumalbog sa aking balikat, ngunit ipinapakita nito kung gaano siya kawalang magawa. Alam niyang wala siyang legal na basehan para tumutol. Ang mga dokumento ay totoo. Ang mga bank statement ay totoo. At alam niyang nabuhay siya sa pera ko sa lahat ng panahong ito. Si Marites, ang aking spoiled na hipag, ay nag-react sa ibang paraan, ngunit kasing nakakainis. Hindi siya sumigaw o nagalit. Sa halip, humagulgol siya habang yakap-yakap ang branded na bag na binili niya noong nakaraang linggo. Siyempre, gamit ang credit card ko. Nagmamakaawa siya sa kanyang kapatid na gumawa ng paraan. Takot siyang mapunta sa kalsada, hindi na makapag-post ng magagandang bagay sa social media na malaman ng mga kaibigan niya na hindi pala siya mayaman. Ang kanyang pag-iyak ay lalong nagpasakit ng ulo ko, ngunit kasabay nito, nagdulot ito sa akin ng kakaibang kasiyahan. Sa wakas, naramdaman ng babaeng ito ang takot sa hinaharap. Ang parehong takot na bumabagabag sa akin tuwing nakikita ko ang mga bill ng kanyang credit card. Hinayaan ko silang maglabas ng sama ng loob sa loob ng ilang minuto. Nanatili akong nakatayo sa dulo ng mesa, nakakrus ang mga braso, ninanamnam ang palabas ng pagkasira ng isang pamilya ng mga parasito. Nang sa tingin ko ay sapat na, naglakad ako papunta sa isang sulok ng silid kung saan may itinago ako sa likod ng mahahabang kurtina. Inilabas ko ang 3 malalaking itim na garbage bag, yung pinakamalaki na punong-puno. Hinila ko ang mga ito papunta sa gitna ng silid. Ang tunog ng plastik na kumakaskas sa sahig ay nagpalingon sa kanila. Gamit ang buong lakas ko, inihagis ko sa kanila ang mga bag, isa-isa. Blag, blag, blag. Ang 3 malalaking bag ay lumapag sa paanan nila. Napatalon si Jose sa gulat. Tumigil sa pag-ungol si Aling Carmen at huminto sandali sa pag-iyak si Marites. Tiningnan nila ang mga garbage bag ng may pagtataka. Isang mahinang amoy ng naphthalene balls ang kumalat mula sa mga ito. May halong amoy ng alikabok. Mga gamit niyo yan, sabi ko sa isang patag at walang emosyong tono. Inimpake ko yan. Kaninang hapon habang namimili kayo. Damit, pantalon, sapatos at mga personal na bagay niyo na sa tingin ko'y mahalaga ay nandyan sa loob. Ang iba, yung mga mukhang basura o mga bagay na ako ang bumili, pero hindi nyo deserve dalhin. Itinapon ko na sa basurahan o itinabi para ibenta. Huwag na kayong mag-abala na umakyat sa mga kwarto nyo. Nakalak na ang mga yon at itinapon ko na ang mga susi. Wala na kayong access sa kahit anong parte ng bahay na to, maliban sa dining area na ito at sa pinto palabas. Histerikal na sumigaw si Marites at pinunit ang isa sa mga plastic bag. Kumalat sa sahig ang laman nito, mga damit na lukot-lukot, mga sapatos na walang kahon, at mga make-up na walang lagayan. Lalo siyang umiyak nang makita ang kanyang koleksyon ng mamahaling damit na tinatratong parang basura. Nagreklamo siya na masisira ang mga damit niya, pero wala akong pakialam. Para sa akin, mga kalat lang yon na kailangang alisin sa bahay ko sa lalong madaling panahon. Hindi makapaniwalang tiningnan ako ni Aling Carmen na parabang naging isang halimaw ako. Inilagay niya ang kamay sa dibdib, nagkukunwaring inaatake sa puso. Nagsimula siyang huminga ng hirap, umaasang lalambot ako at kakansilahin ang pagpapalayas. Dati, laging gumagana ang taktikang yan. Tuwing nagagalit ako, magkukunwari siyang may sakit
at ako ang nauuwing humihingi ng tawad at nag-aalaga sa kanya. Pero ngayon, malamig ko lang siyang tiningnan. Alam ko ang resulta ng huli niyang medical check-up noong nakaraang buwan. Ang puso niya ay perpektong malusog. Ang tanging may sakit ay ang kanyang kaluluwa na puno ng inggit at sama ng loob. Sinubukan ulit lumapit ni Jose. Ngayon ay may nagmamakaawang tono. Ibinaba niya ang kanyang boses at sinubukang hawakan ang kamay ko, pero mabilis ko itong iwinaksi. Nagsimula siyang magsalita tungkol sa aming magagandang alaala, sa mga sumpang ginawa namin, sa kung anong sasabihin ng mga kapitbahay kung maghihiwalay kami. Sinusubukan niyang manipulahin ang damdamin ko gamit ang kanyang mga lumang sandata-awa at takot sa sasabihin ng iba. Ngunit nakalimutan niyang ang puso ng isang babaeng paulit-ulit na sinasaktan ay nagyeyelo at tumitigas na parang bato. Wala nang kahit anong siwang na pwedeng pasukan ni Jose. Tiningnan ko ang aking relo. 5 minuto na ang lumipas mula sa aking ultimatum. Kinuha ko ang aking cellphone mula sa bulsa, nag-type ng ilang beses, at ipinakita sa kanila ang screen na nagpapakita ng emergency call button sa guardhouse ng aming subdivision. Tinitigan ko si Jose. Binibigyan siya ng huling babala. Ubos na ang pasensya ko at ayoko nang mag-aksaya pa ng oras sa murang dramang ito. Ngayon, kunin niyo ang mga garbage bag na yan at kaladkarin palabas ng bahay ko, matigas kong utos. Kung sa loob ng 10 segundo ay nandito pa rin kayo, pipindutin ko ang button na to. Pupunta dito ang mga guwardiya ng subdivision at pilit kayong ilalabas. Isipin niyo na lang ang kahihiyan na makaladkad na parang mga magnanakaw sa harap ng lahat ng kapitbahay. Nasa inyo ang desisyon. Lalabas ba kayo ng kusa na may kaunting dignidad na natitira o lalabas kayo ng sapilitan na may libreng palabas para sa buong village? 1, 2, 3. Nanigas si Jose. Ang mukha niya ay putlang-putla. Tiningnan niya ako, naghahanap ng pag-aalinlangan sa aking mga mata, ngunit wala siyang nakita. Nakita niya ang isang nakamamatay na seryosong tingin, nanginginig ang mga kamay, hinawakan niya ang isa sa malalaking plastic bag. Sinigawan niya si Marites na tumigil sa pag-iyak at tulungan siyang magbuhat. Hinila rin niya ang kamay ng kanyang ina na nagkukunwari pa ring inaatake ng hika para tumayo. Sa wakas, napagtanto nilang hindi ako nagbibiro. Ang reyna ng bahay ay nagising na at ang kanyang mga utos ay batas. Bumukas ng maluwag ang pinto sa harap, inilalantad ang makapal na kadiliman ng gabi. Isang malakas na hangin ang pumasok, dala ang mga unang patak ng ulan na nagsisimula ng bumuhos. Tila pinagpapala ng langit ang aking plano na linisin ang bahay sa lahat ng dumi dahil isang bagyo ang bumuhos kasabay ng kanilang unang hakbang palabas. Isang kulog ang dumagundong sa malayo kasabay ng tibok ng aking puso na pinabilis ng adrenaline. Nanatili ako sa pintuan. Tinitiyak na lumabas sila, dala ang kanilang mga garbage bag na puno ng kanilang kakarampot na ari-arian. Nauuna si Jose. Pasan-pasan ang isang malaking itim na plastic bag. Mukha siyang kaawa-awa, malayo sa imahe ng aroganteng asawa na sumampal sa akin kanina. Basang-basa ang kanyang damit sa ulan, bagsak ang buhok, at nakayuko, itinatago ang kanyang galit at kahihiyan. Sa likod niya, kinakaladkad ni Marites ang kanyang bag, pabulong na nagmumura tuwing sumasabit ang plastik sa mga bato sa daan. Hirap na naglalakad si Aling Carmen, walang dala, sinusubukang panatilihin ang huling piraso ng kanyang pride na may taas noong tingin, bagamat nagsisimula nang manginig ang kanyang katawan sa lamig ng hangin. Nang makalampas ang huling paa ni Aling Carmen sa pintuan, isinara ko ng malakas ang pinto. Blag. Ang dagundong ay naging tuldok sa isang madilim na kabanata ng aking buhay. Inilagay ko ang double lock at ang kadena. May malalakas na kalabog mula sa labas. Ilang segundo lang, nagsimulang sumigaw si Jose ng pangalan ko, minumura ako, at pagkatapos ay nagmamakaawa. Ang kanyang boses ay mahina, nalulunod sa tunog ng ulan na lalong lumalakas. Hindi ako natinag. Pumunta ako sa bintana sa harap at bahagyang isinilip ang kurtina. Sa hardin, nakatayo silang tatlo, nanginginig sa lamig. Bumubuhos na ngayon ang ulan, binabasa sila sa loob lang ng ilang segundo. Ang mga garbage bag ay tumutulo, lalong nagmukhang kaawa-awa.
Patuloy na kinakalabog ni Jose ang pinto. Umaasang lalambot ako kapag nakita ang kanilang kalagayan. Ngunit nagkakamali siya. Ang makita silang basang-basa ay nagpapagaan sa sugat sa aking puso. Ito ang instant karma na kanilang inani para sa pagtrato nila sa akin sa loob ng maraming taon. Hindi ba't madalas nila akong iwan sa ilalim ng ulan na naghihintay ng taxi habang ginagamit ni Jose ang kotse ko para lumabas kasama ang mga kaibigan niya? Ngayon, hayaan nilang maramdaman ang lamig ng tubig na tumatagos sa kanilang mga buto. Ang gulo sa aking harapan ay nakakuha ng atensyon ng mga kapitbahay. Nagsimulang magsindi ang mga ilaw sa mga bahay sa magkabilang panig. Ang ilan ay nagbukas ng bintana o lumabas sa kanilang mga teres para tingnan kung anong nangyayari. Si Jose, nang mapansin na may nanonood, ay agad nagbago ng taktika. Tumigil siya sa pagmumura at nagsimulang sumigaw na may malungkot na tono, sinusubukang magmukhang biktima. Sumisigaw siya sa mga kapitbahay na ako ay isang walang pusong asawa na pinalayas ang kanyang asawa at may sakit na biyenan sa gitna ng gabi. Umaarte siyang siya ang agrabyado, umaasang ang simpatya ng mga tao ay pipilitin akong buksan ang pinto. Saklolo, tulungan niyo kami. Nabaliw na ang asawa ko. May sakit sa puso ang nanay ko. Pakiusap, huwag niyo kaming hayaang mamatay dito sa labas. Sigaw ni Jose habang tinuturo ang pinto ng bahay. Si Aling Carmen, na matalas ang instinct sa drama, ay nagpatumba sa basang sahig, nagkukunwaring hinimatay. Lumuhod si Marites sa tabi niya, inaalog ang katawan ng ina habang humahagulgol, lumilikha ng isang eksena mula sa teleserye. Nagsimulang magbulungan ang ilang kapitbahay. Ang presidente ng aming Homeowners Association na nakatira 3 bahay mula sa amin ay papalapit na may dalang payong. Alam kong hindi ako pwedeng manahimik at hayaang baliktarin ni Jose ang mga pangyayari. Kinuha ko ang aking cellphone at tinawagan ang guardhouse. 2 beses lang nagring bago sumagot ang malalim na boses ni Mang Lando, ang hepe ng seguridad ng subdivision. Hiniling ko sa kanya na pumunta agad sa bahay ko kasama ang kanyang team dahil may gulo. Ipinaliwanag ko na may mga taong nanggugulo sa aking harapan at sinisira ang kapayapaan ng komunidad. Hindi nagtagal, 2 security car ang dumating na may kumikislap na asul na ilaw. Mabilis na bumaba si Mang Lando at 2 sa kanyang mga tauhan. Lumapit sila sa lugar kung saan nagaganap ang pamilya drama ni Jose. Nag-ipon ako ng lakas ng loob at binuksan ng bahagya ang pinto. Sapat lang para makausap si Mang Lando nang hindi makakapasok si Jose. Mang Lando, pakiusap. Alisin niyo na po ang mga taong to, sabi ko ng malakas. Ang boses ko ay tumagos sa ingay ng ulan para marinig ng mga nakikichismis na kapitbahay. Hindi na po sila nakatira sa bahay na to. Hiwalay na kami at ang bahay ay pag-aari ko, tulad ng nakasaad sa titulo. Pilit silang pumapasok at nanggugulo. Pakiusap. Ilabas niyo na sila sa subdivision. Napanganga si Jose. Sinubukan niyang ipagtanggol ang sarili kay Mang Lando. Sir, bahay ko to. Nagwawala lang ang asawa ko. Pakiusap, huwag niyo siyang pakinggan. Ngunit si Mang Lando ay isang profesional na guwardiya na matagal nang nagtatrabaho dito. Alam na alam niya kung sino ang laging nagbabayad ng monthly dues sa tamang oras. Ako, hindi si Jose. Nakita na rin niya si Jose na umuuwing lasing o nagdadala ng mga kaibigan para sa maingay na party na inirereklamo ng mga kapitbahay. Ang simpatya ni Mang Lando ay malinaw na wala kay Jose. Pasensya na po, Sir Jose. Si Ma'am Elena po ang legal na may-ari ng bahay na ito at pinapalabas na po kayo. Pakiusap, huwag na po kayong gumawa ng gulo sa ganitong oras. Matigas, nasabi ni Mang Lando habang hawak sa braso si Jose. Sasama na po namin kayo palabas. Sinubukang pumalag ni Jose pero mas malakas ang 2 matipunong guwardiya. Si Aling Carmen na kanina'y nagkukunwaring himatay ay biglang bumangon sa takot na baka buhatin siya ng sapilitan. Ineskortan sila palabas ng hardin na parang mga kriminal. Namula ang mukha ni Jose sa kahihiyan dahil siya ang sentro ng atensyon ng mga kapitbahay na ngayon ay may paghamak na nakatingin sa kanya. Ang kanyang drama bilang agrabyadong asawa ay bigong-bigo.
Nang makarating sila sa gate, biglang may naalala si Jose. Huminto siya at lumingon, sumisigaw sa akin, na nasa pintuan pa rin. Ang susi ng kotse. Nasaan ang susi ng kotse? Ang wallet ko at susi ng kotse nasa loob pa. Ihagis mo ang susi. Hayaan mo man lang kaming umalis nang nakakotse. Ngumisi ako at dahan-dahang umiling. Humakbang ako, pasulong para makita niya nang malinaw ang aking mukha sa ilalim ng ilaw ng porch. Ang kotse? Anong kotse, Jose? Yung itim na SUV? Tanong ko na may peking inosenteng tono. Para malaman mo, ang papeles ng kotseng yan ay nasa pangalan ko. Kakatapos ko lang bayaran noong nakaraang buwan gamit ang bonus ko, kaya kotse ko yon. At ang mga susi ay itinago ko na sa lugar na hinding-hindi mo mahahanap. Wala kang kahit katiting na karapatan sa sasakyang yon. Pero kailangan ko ng sasakyan. Saan kami pupunta sa ganitong ulan? Sigaw ni Jose sa frustrasyon. Nabasag ang kanyang boses sa gitna ng buhos ng ulan. Hindi ko na problema yan, malamig kong sagot. Pwede kayong maglakad. Konting ehersisyo, tutal hindi ka masyadong gumagalaw nitong mga nakaraang araw o tumawag kayo ng taxi. Ay, teka, nakalimutan kong nasa loob pala ang wallet mo at lahat ng credit card doon ay supplementary lang ng sa akin. At nablock ko na lahat, yun 5 minuto na ang nakalipas mula sa app kaya walang silbi kahit makuha mo pa. Nanahimik si Jose, putlang-putla na parang multo. Ngayon lang niya napagtanto ang lawak ng kanyang pagbagsak ngayong gabi. Walang bahay, walang kotse, walang ni isang sentimo. Sumenya si Mang Lando sa kanyang mga tauhan na ipagpatuloy ang pag-escort sa kanila. Halika na sir, maglakad na po tayo. Huwag niyo nang abalahin si Ma'am Elena, babala ng guwardiya. Sa wakas, sumuko na sina Jose, Aling Carmen at Marites at hinayaan ang sariling makaladkad palayo sa marangyang bahay kung saan sila nabuhay na parang mga parasito. Hirap silang naglakad sa ilalim ng malakas na ulan, kinakaladkad ang mga itim na garbage bag na ngayon ay kanilang tanging pag-aari. Isinara kong muli ang pinto at nilak ito. Patuloy pa ring bumubuhos ang ulan sa labas, ngunit dito sa loob, sa aking bahay, ang kapaligiran ay payapa at mainit. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, naramdaman kong tunay na nakauwi ako. Pakiramdam ko ay nabunutan ako ng isang napakalaking tinik. Isinandal ko ang likod ko sa pinto, bumuntong hininga ng malalim at ngumiti. Ngayong gabi, makakatulog ako ng mahimbing, napakahimbing. Ang gate ng Marangyang Subdivision ay nagsara sa likuran nila, parang isang pader na naghihiwalay sa komportableng buhay na kanilang iniwan at sa impyerno sa lupa na ngayon ay sumasalubong sa kanila. Hindi tumitila ang ulan, sa halip, lalo itong lumakas kasabay ng malamig na hangin na tumatagos hanggang sa buto. Nanginginig sina Jose, Aling Carmen at Marites sa gilid ng isang tahimik na kalsada. Walang masisilungan maliban sa ilang mayayabong na puno na mas lalo pang nagpapatak ng tubig. Mukha silang mga basang sisiw na inanod ng baha-basa, marumi at kaawa-awa. Ang mga itim na garbage bag na naglalaman ng kanilang buong yaman ay lalong bumibigat habang napupuno ng tubig dahil sa hindi maayos na pagkakatali. Naglakad sila ng walang direksyon sa basang sidewalk. Ang malabong ilaw mula sa mga poste ay nagbibigay liwanag sa kanilang mga desperadong mukha. Paulit-ulit na kinapa ni Jose ang bulsa ng kanyang pantalon, umaasa sa isang milagro na may nakalimutang pera o isang nawawalang ATM card. Pero wala. Ang bulsa niya ay walang laman. Ang kanyang mamahaling leather wallet, kasama ang kanyang ID, driver's license at mga credit card ay naiwan sa bedside table. Kinakalkula lahat ni Elena. Kung wala ang wallet na iyon, si Jose ay walang-wala. Hindi siya makakapag-check-in sa hotel, hindi makakabili ng pagkain, ni hindi man lang makakainom ng mainit na kape sa isang coffee shop. Ang kanyang pagkakakilanlan at access sa pera ay nakakulong sa bahay na ngayon ay ipinagbabawal sa kanya. Nagsimulang magdeliryo si Aling Carmen sa lamig, nanginginig ang kanyang mga ngipin at nangingitim ang kanyang mga labi. Ang babaeng laging mukhang presentable, ngayon ay mukhang matanda at mahina. Hinugasan ng ulan ang kanyang makeup, nag-iwan ng mga itim na mantsa sa ilalim ng kanyang mga mata.
Sinasabayan niya ng paos na boses ang ingay ng ulan, sinisisi si Jose. Sinasabihan niya itong tanga dahil hindi marunong kontrolin ang asawa. Ayon sa baluktot na lohika ni Aling Carmen, nangyari ang lahat ng ito dahil hindi naging sapat na matigas si Jose sa pagdidisiplina kay Elena, hindi dahil sa pang-aabuso nila sa loob ng maraming taon. Si Marites ay hirap na sumusunod sa likuran. Ang takong ng isa sa kanyang stiletto ay nabali ng mahulog sa isang butas sa sidewalk, kaya pilay siyang naglalakad habang hawak ang mamahaling sapatos na ngayon ay wala ng silbi. Sa wakas, nakakita sila ng isang maliit na saradong sari-sari store na may sapat na laking silong para masilungan. Walang imikan, bumagsak sila sa pagod, sa malamig at maalikabok na semento. Isinandal ni Jose ang likod sa malamig na roll-up door. Kumalam ang kanyang sikmura, ang gutom ay nagsisimula ng manakit. Ang huli nilang kain ay tanghalian pa, at ngayong gabi ay umaasa sila sa handa ni Elena. Kabalintunaan, nakatanggap nga sila ng isang hindi malilimutang handa, kahit hindi ito nakakain. Ang imahe ng isang plato ng mainit na pagkain ay sumasayaw ngayon sa kanyang isipan, dahan-dahan siyang pinahihirapan. Inilabas ni Marites ang kanyang cellphone na may basag na screen. Sinubukan niyang mag-book ng Grab gamit ang natitirang 10% na baterya. Ngunit natigilan ang kanyang daliri nang mapagtantong ang payment method sa app ay direktang nakakonekta sa supplementary credit card ni Elena. Nanginginig ang mga kamay, sinubukan pa rin niya, at tulad ng inaasahan, lumabas ang notification na transaction failed. Na-block na lahat ni Elena. Sinubukan ni Marites na tawagan ang kanyang mga sosyal na kaibigan, umaasang may tutulong sa kanya. Ang unang tawag ay hindi sinagot, ang pangalawa ay nireject. Ang pangatlo ay sinagot ng isang kaibigan, si Sarah, ngunit nang ikwento ni Marites na pinalayas sila at kailangan niya ng pera, nagdahilan si Sarah na mahina ang signal at ibinaba ang tawag. Sa frustrasyon, ibinagsak ni Marites ang cellphone sa sahig at humagulgol, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Ang gabing iyon ay naging napakahaba at puno ng pagdurusa. Hindi sila nakatulog. Nagsimulang kagatin ng mga lamok ang kanilang basang balat. Bawat pagdaan ng sasakyan ay nagpapagulat sa kanila. Tuwing may dumaang mamahaling kotse, kumikirot ang puso ni Jose, naaalala ang kanyang itim na SUV na komportabling nakaparada sa garahe ni Elena. Sa katahimikan ng madaling araw, nagreklamo si Aling Carmen ng matinding sakit ng tiyan dahil sa lamig at gutom. Walang gamot, walang kumot, walang mainit na tubig. Tanging walang laman na tingin lang ang maibibigay ni Jose sa kanyang ina. Nagsimulang sumibol ang pagsisisi, ngunit agad itong iwinaksi ng kanyang malaking ego, pinalitan ulit ng puot kay Elena. Ipinangako niya sa sarili na maghihiganti siya pagsikat ng araw. Sa wakas, sumikat na ang araw. Ang liwanag ay nakakasilaw, ngunit hindi ito nagpainit sa kanilang mga puso, naninigas at nananakit ang kanilang mga katawan. Isang amoy kulob ang nagmumula sa kanilang mga damit na natuyo sa kanilang katawan. Pinandidirihan sila ng mga taong dumadaan. Iniisip na sila ang mga bagong palaboy sa lugar. Isang empleyado na dumating para buksan ang tindahan ang bastos na nagpaalis sa kanila. Binuhusan pa sila ng isang timbang tubig sa paanan para umalis. Dala ang kanilang gutay-gutay na dignidad, kinaladkad nila ang kanilang mga gamit patungo sa isang bangko sa isang kalapit na parke. Habang nakaupo at tinitiis ang lalong tumitinding gutom, binuksan ni Marites ang kanyang social media gamit ang kakarampot na data na natitira. Nanlaki ang kanyang mga mata sa nakita niyang latest Instagram story ni Elena na post 15 minuto lang ang nakalipas. Ipinakita ni Marites ang screen kina Jose at Aling Carmen. Makikita dito ang isang larawan ng isang mangkok ng champorado na may tuyo at isang mainit na kapeng barako na ang background ay isang malinis at modernong apartment. Sa isang sulok ng larawan, isang maliit na caption, "The best breakfast is a breakfast without parasites. Grateful. Blessed." Nang makita ang larawan, biglang kumulo ang sikmura ni Jose, hindi lang dahil sa gutom, kundi dahil sa inggit at galit na sumabog sa kanyang dibdib. Si Elena ay nagpapakasaya sa buhay
habang sila ay nagdurusa sa kalye na parang basura. Ang katotohanan, nang walang wallet ng kanyang asawa ay nakakatakot, ang mundo ay hindi na mabait, at sila ay mga alikabok na lang na walang halaga. Nagpasya si Jose na hindi siya pwedeng sumuko, may trabaho pa siya. Oo, isa pa rin siyang marketing manager sa isang office supplies distributor. Bagamat hindi gaanong kalaki ang kanyang posisyon at sahod, madalas niya itong ginagastos sa mga maliliit na online na sugal na itinatago niya kay Elena. Inisip niya na kung makakarating siya sa opisina, makakahingi siya ng cash advance o makakautang sa isang katrabaho para makakuha ng pansamantalang matutuluyan para sa kanyang ina at kapatid. Kailangan niyang iligtas ang natitira sa kanyang dignidad bilang lalaki. Iniwan niya si Aling Carmen at Marites sa parke, nangangakong babalik na may pera at pagkain sa tanghalian. Sa purong determinasyon, nilakad niya ang 3 kilometro papunta sa kanyang opisina sa Makati. Huminto siya sa banyo ng isang moske para maghilamos at ayusin ang buhok. Kahit hindi niya maalis ang amoy kulob sa kanyang lukot na damit, pinunasan niya ang kanyang sapatos na puno ng putik gamit ang basang tissue. Ang itsura niya ay malayo sa isang manager, ngunit wala siyang pagpipilian. Pagdating sa lobby ng opisina, tiningnan siya ng receptionist na may kunot na noo. Karaniwan, si Jose ay dumarating na may malinis na damit, amoy mamahaling pabango, at may eleganteng dating salamat sa pag-aalaga ni Elena. Ngayon, para siyang isang taong nakaligtas sa isang sakuna. Binaliwala ni Jose ang kakaibang tingin at dumiretso sa elevator. Sa loob, 2 empleyado mula sa ibang departamento ang palihim na nagtakip ng ilong at nagbulungan habang nakatingin sa kanya. Nagkunwari si Jose na hindi sila nakikita, nakatingin sa harap na may tensyonadong mukha. Mabilis ang tibok ng kanyang puso, natatakot na mabuking ang biglaan niyang paghihirap. Pagdating niya sa kanyang desk, bago pa man siya makaupo, isang empleyado mula sa HR ang nandoon na may seryosong mukha. Sir Jose, hinihintay po kayo ng direktor at ng head ng HR sa conference room ngayon din, sabi ng empleyado nang walang ngiti. Kinabahan si Jose. Ang isang biglaang pagtawag ay hindi magandang senyales. Pagod na sinundan niya ang empleyado sa conference room. Sa loob, naghihintay ang general manager at ang HR director na may tumpok ng dokumento sa mesa. Malamig ang kanilang mga mukha. Umupo si Jose sa silyang itinuro sa kanya. Sinusubukang ngumiti kahit nanginginig ang kanyang mga labi. Ano pong meron, sirs? Nakakapanibago na tawagin niyo ako ng ganito kaaga. Tanong niya, sinusubukang magtunog normal. Inihagis ng direktor sa kanya ang isang asul na folder, huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. 1 linggo na kaming nagsasagawa ng internal audit at marami kaming nakitang irregularidad sa mga expense report ng marketing team na pinamumunuan mo. Tila huminto ang puso ni Jose. Binuksan niya ang folder na may pinagpapawisang kamay. Sa loob, may mga ebidensya ng paglustay ng pondo, pamemeke ng mga resibo ng gasolina, at kahit mga pinalobong bill mula sa mga meeting sa kliyente na hindi naman nangyari. Matagal nang kumukuha si Jose ng maliliit na halaga mula sa kumpanya para sa kanyang lifestyle o pambayad sa utang sa sugal. Dati, tuwing may hindi pagkakatugma sa pondo, si Elena, na nagtatrabaho bilang accountant sa isang prestihiyosong firm na nagkataong external consultant ng kumpanyang ito, ay madalas siyang tinutulungan na ayusin ang mga report. O minsan ay pinupunan pa ang kulang gamit ang sarili niyang pera para iligtas ang karera ni Jose. Ginagawa ito ni Elena para protektahan ang reputasyon ng kanyang asawa, ngunit ngayon, ang pananggalang na iyon ay nawala na. Malinaw na hindi na tinatakpan ni Elena ang mga kalokohan ni Jose. Sa katunayan, baka siya pa ang nagtip sa mga internal auditor para masusing tingnan ang departamento ni Jose. Ito, pwede ko pong ipaliwanag, sir. Administrative error lang po yan. Utal ni Jose. Nagpapanik. Tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang sentido. Administrative error? Suminghal ang HR director. Nawalan tayo ng ₱250,000 sa loob ng 6 na buwan at tinatawag mo yang administrative error? Na-verify na namin ang mga restaurant at gasolinahan. Lahat ng resibong yan ay peke. At ang mas malala,
Nakarating sa amin ang impormasyon na ginagamit mo ang resources ng kumpanya para sa personal na interes, Sir Jose. Sir Jose, sabat ng General Manager na may malakas at matatag na boses, hindi kayang palampasin ng kumpanya ang ganitong uri ng gawain. Simula sa sandaling ito, tanggal ka na sa trabaho. Hindi ka makakatanggap ng kahit isang sentimong separation pay dahil ang pinsalang idinulot mo ay mas malaki pa sa iyong mga karapatan. At isa pa, kung hindi mo maibabalik ang 500,000 beses sa loob ng 48 oras, dadalhin namin ito sa korte, ang pulis ang hahanap sa iyo. Gumuho ang mundo ni Jose. Tanggal sa trabaho, walang bayad, may banta ng kulong, napaupo siya sa kanyang silya, nang hihina. Binuksan niya ang bibig pero walang lumabas na boses. Tapos na ang lahat. Ang tanging kabuhayan na natitira sa kanya ay pinutol na. Sinubukan niyang magmakaawa, lumuhod pa sa paanan ng kanyang direktor, umiiyak at sumisigaw, kinalimutan ang lahat ng kanyang dignidad. Ngunit pinal na ang desisyon. Tinawag ang 2 security guard para ilabas siya sa gusali. Naulit ang eksena ng pagpapalayas noong gabi, ngayon naman sa kanyang trabaho. Ineskortan si Jose sa gitna ng mga mesa ng kanyang mga katrabaho na tinitingnan siya ng may gulat at paghamak, narinig ang mga bulungan. Ang balita ng kanyang katiwalian ay kumalat na parang apoy. Pinilit siyang ilagay ang kanyang mga personal na gamit sa isang karton ng instant noodles. Wala namang gaanong mahalaga sa kanyang desk maliban sa isang picture frame niya na nagpo-post na mukhang matagumpay. Nang lumabas si Jose sa lobby dala ang karton, may nakita siyang nagpasikip ng kanyang dibdib. Isang marangyang silver na sedan ang huminto sa harap mismo ng VIP entrance ng katabing building, isang mas prestihiyosong business center. Bumukas ang pinto ng kotse at bumaba ang isang babaeng kilalang kilala niya, si Elena. Pero ibang-iba ang Elenang ito. Nakasuot siya ng isang eleganteng business suit. Ang kanyang hijab ay perpektong nakaistilo at may suot siyang sunglasses na nagbigay sa kanya ng isang sopistikadong dating. Naglakad siya ng may kumpiyansa, kasama ang 2 assistant na nagdadala ng kanyang briefcase. Papunta si Elena sa isang mahalagang meeting. Ang kanyang karera ay nasa kasagsagan. Gustong isigaw ni Jose ang pangalan niya. Habulin siya, pero parang nakapako ang kanyang mga paa sa semento. Nakita niya ang sariling refleksyon sa salamin ng gusali-gusgusin, marumi, mabaho, may hawak na karton. Samantala, si Elena ay kumikinang na parang isang bagong linis na diamante. Sa sandaling iyon, lumingon si Elena at tiningnan siya ng mabilis. Sa likod ng sunglasses, naramdaman ni Jose ang isang matalim na tingin. Hindi huminto si Elena, hindi bumati, ni hindi nagpakita ng gulat. Inalis lang niya ang tingin at nagpatuloy sa paglalakad papasok sa skyscraper. Iniwan si Jose na tulala sa sidewalk, isang tunay na talunan. Ang pagbagsak ng kanyang karera ay ang perpektong pandagdag sa kanyang pagdurusa, habang ang babaeng dati niyang minaliit ay lumilipad na ngayon ng mataas, hindi na maabot. Bumalik si Jose sa parke na may mabibigat na hakbang, parang may daladalang 1 toneladang kadena sa kanyang mga paa. Ang sikat ng araw sa tanghali ay nakakapasong, sinusunog ang kanyang batok. Yakap niya ang karton ng kanyang mga gamit, isang simbolo ng kanyang kabiguan. Sa daan, hindi tumitigil sa pagkalam ang kanyang sikmura. Ngunit ang gutom ay wala kumpara sa takot na bumabalot sa kanya ngayon. Kailangan niyang harapin ang kanyang ina at kapatid na walang dala, walang pera, walang pagkain, at higit sa lahat, dala ang balitang isa na siyang walang trabaho na may criminal record sa kanyang kumpanya. Pagdating sa parke, isang malungkot na eksena ang kanyang natagpuan. Si Aling Carmen at Marites ay magkayakap sa isang bangko na bakbak na ang pintura. Mukha silang mga halamang binunot sa ugat. Minamasahe ni Aling Carmen ang kanyang namamagang mga paa, habang si Marites ay nagpapaypay gamit ang isang piraso ng karton. Nang makita nila si Jose sa malayo, sandaling nagliwanag ang kanilang mga mukha. Ang pag-asa ng isang sandwich at malamig na tubig ay kumislap sa kanilang mga mata. Tumayo pa si Marites. Binaliwala ang sakit ng paa para salubungin ang kapatid na may nakalahad na kamay. Ngunit ang pag-asang iyon ay nadurog nang dumating si Jose at ibinagsak ang karton sa lupa. Hindi niya magawang tingnan sila sa mata. Yumuko siya, nakatingin sa kanyang mga sapatos.
Nabasag ang boses, ikinuwento ni Jose ang lahat. Ang kanyang pagkakatanggal, ang audit na nagbunyag ng kanyang pandaraya, ang banta ng kulungan, at ang katotohanang wala siyang matatanggap na kahit ano. Isang makapal na katahimikan ang bumalot sa kanila, at pagkatapos ay sumabog ang iyak at galit. Histerikal na sumigaw si Aling Carmen, walang pakialam sa mga taong dumadaan. Hinahampas niya ang braso ni Jose, sinisisi ang paborito niyang anak sa pagiging tanga. Inireklamo niya ang kanyang kapalaran na kailangang manirahan sa kalye sa kanyang katandaan. Ang mga mura ay lumabas sa bibig ni Aling Carmen nang walang filter, ang parehong masasakit na salita na dati niyang inilalaan para kay Elena, ngayon ay isinusuka kay Jose. Hindi nagpahuli si Marites. Sinipa niya ang karton ni Jose, ikinalat ang laman nito. Minura niya ang kanyang kapatid, tinawag siyang inutil na puro problema lang ang dala. Sa ganitong sitwasyon, ang maskara ng nagkakaisang pamilya ay tuluyang gumuho, wala ng pagmamahal o suporta, tanging ang instinct na mabuhay ng mga makasariling individual nagsisisihan sa isa't isa. Sinisisi ni Marites si Jose sa kanyang korupsyon. Sinisisi ni Jose sina Marites at Aling Carmen sa kanilang maluho at magastos na pamumuhay. At sinisisi sila ni Aling Carmen pareho sa hindi paghahanap ng mayayamang mapapangasawa. Nang humupa ang nakakapagod na pagtatalo, nagdesisyon si Jose, hinubad niya ang kanyang branded na relo, ang tanging mahalagang bagay na natitira sa kanya. Hiniling din niya kay Marites ang suot nitong gintong hikaw. Bagamat tumanggi si Marites, pinilit siya ni na Jose at Aling Carmen. Sa huli, ibinigay ni Marites ang kanyang mga hikaw. Pumunta si Jose sa isang segunda mano, ibinenta ang relo at mga hikaw sa isang tagabili sa kalye. Dahil sa pangangailangan, binili ito sa napakababang halaga. Walang pagpipilian si Jose, kundi tanggapin ang pera na sapat lang para sa ilang araw na pagkain at isang linggong upa sa isang maliit na kwarto sa isang barong-barong na lugar. Nang hapong iyon, umupa sila ng kwarto sa isang makitid at maputik na eskinita. Ang kwarto ay napakaliit, halos hindi magkasya ang isang manipis na kutson. Basa at puno ng amag ang mga pader, walang bintana. Ang banyo ay nasa labas at shared sa iba pang nangungupahan. Para kina Aling Carmen at Marites na sanay sa malinis na bahay ni Elena, ang lugar na ito ay isang impyerno. Walang tigil sa pagrereklamo si Aling Carmen sa amoy, sa mga ipis, sa init. Nang gabing iyon, kumain sila ng take-out mula sa isang karinderya. Madilim ang kapaligiran, walang nag-uusap. Kumain sila ng may kasakiman, ngunit ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng puot sa isa't isa. Pagkatapos kumain, itinago ni Jose ang kakarampot na pera sa ilalim ng kanyang unan. Dahil sa pagod, mabilis na nakatulog sina Jose at Aling Carmen, pero si Marites ay hindi natulog. Nakatitig ang kanyang mga mata sa kisaming puno ng agiw. Tiningnan niya nang may pandidiri ang kanyang ina at kapatid na natutulog. Pakiramdam niya ay hindi siya nararapat sa lugar na iyon. Bata siya, maganda, at nararapat sa mas magandang buhay. Ang bulong ng demonyo ay nagsimulang tuksuhin siya. Kung mananatili siya sa kanila, mauubos ang pera sa loob ng isang linggo. Ngunit kung kukunin niya ang pera, marahil ay makakatakas siya sa ibang lungsod, maghanap ng ibang lalaking maloloko. Dahan-dahan, maingat na ipinasok ni Marites ang kanyang kamay sa ilalim ng unan ni Jose. Naramdaman niya ang sobre na may pera at dahan-dahan itong hinila. Nagising ng bahagya si Jose, ngunit nagbago lang ng posisyon at nagpatuloy sa paghilik. Nakuha ni Marites ang sobre, mabilis itong inilagay sa kanyang bag at tahimik na inimpake ang kanyang mga damit sa plastic bag. Nang hindi lumilingon sa ina at kapatid na kanyang tinatraidor, tumakas si Marites at naglaho sa dilim, dala ang tanging pag-asa ng kanyang pamilya. Kinabukasan, ang mga sigaw ni Jose ang bumasag sa katahimikan. Nagising siyang walang laman ang kanyang unan. Wala na ang pera, wala na rin si Marites at ang kanyang mga gamit. Nang malaman ni Aling Carmen na tumakas si Marites dala ang pera, hindi siya naniwala noong una, ngunit malinaw ang katotohanan. Humagulgol si Aling Carmen ng buong pait. Ang sakit na ito ay tunay. Sinasambit niya ang pangalan ni Marites, ang anak na kanyang pinalaki at ngayon ay inabandona siya.
Nagwala si Jose sa galit. Sinuntok niya ang pader hanggang magdugo ang kanyang mga kamao. Ang sakit ng pagtatraidor ng sariling dugo ay mas malalim pa kaysa sa pagpapalayas ng kanyang asawa. Ang kanilang pagbagsak ay naging ganap ng kalampagin ng may-ari ng paupahan ang pinto, galit dahil sa ingay. Dahil hindi pa pala buo ang bayad ni Jose, pinalayas silang muli. Ngayon, wala na silang kahit ano, zero. Si Aling Carmen ay hirap ng maglakad, tulala. Ang pagtatraidor ng kanyang anak ay sumira sa kanyang kalusugan. Sa desperasyon, naisip ni Jose na bumalik sa nag-iisang lugar na naging tahanan nila. Baka sakaling kumalma na si Elena, maawa kapag nakita ang kalagayan ng kanyang ina. Gamit ang kanilang huling lakas, nilakad ni Jose ang ilang kilometro pabalik sa subdivision ni Elena. Dumating sila ng dapit hapon. Mukha na silang mga pulubi. Nakilala sila ng guwardiya, ngunit nagmakaawa si Jose na gusto lang nilang tingnan ang bahay mula sa malayo. Tumayo sila sa kabilang kalsada. Naambali sila, api na malasa, madilim at tahimik ang bahay. Wala ang kotse ni Elena. Malinis ang hardin, ngunit may isang bagay na nagpaluhod kay Jose. Isang malaking karatula ang nakasabit sa gate. Isang dilaw na karatula na may malalaking pulang letra, for sale, na wala ang huling pag-asa ni Jose. Hindi lang sila pinalayas ni Elena, binubura na niya ang lahat ng bakas nila sa pamamagitan ng pagbebenta ng bahay. Wala na ito. Umalis na si Elena, dala ang kanyang tagumpay at kaligayahan, iniwan si Jose at ang kanyang ina na nag-iisa sa isang malupit na mundo. Bumagsak si Jose sa kalsada, yakap ang mga tuhod ng kanyang ina at tahimik na umiiyak sa lilim ng bahay na dati niyang minaliit. Para kay Elena, ang mga araw matapos ang pagpapalayas kina Jose ay mga araw ng nakapagpapagaling na katahimikan. Wala nang sigaw na humihingi ng kape sa umaga, wala nang maingay na teleserye ni Aling Carmen, wala nang reklamo tungkol sa pagkain. Ang bahay ay naging napakatahimik. Noong una, kakaiba ang katahimikang ito, ngunit unti-unti itong naging kapayapaan. Na 5 taon niyang hinangad, ang una niyang ginawa ay linisin ang bahay, literal at metaporikal. Nag-hire siya ng mga profesional para mag-disinfect, itapon ang mga natirang gamit ni Jose at palitan ang mga kortina at alpombra. Gusto niyang burahin ang kanilang amoy. Nang malinis na, tinawagan niya ang isang real estate agent. Nagpasya siyang ibenta ito. Kahit pinagpaguran niya, napakaraming masamang alaala sa mga pader nito. Kailangan niya ng isang bagong simula. Mabilis ang pagbebenta. Sa loob ng 2 linggo, nabenta ang bahay sa magandang halaga. Gamit ang pera at ang kanyang mga ipon, bumili si Elena ng isang luxury penthouse sa gitna ng lungsod. Mas maliit, ngunit mas moderno at may mahigpit na seguridad. Mula sa kanyang bintana sa ika-30 palapag, tanaw niya ang mga ilaw ng syudad, isang simbolo ng kanyang maningning na hinaharap. Umunlad din ang kanyang karera. Nang walang dramang pampamilya, nakatuon siya sa kanyang trabaho. Ang malaking audit project na pinamunuan niya ay naging matagumpay. Itinaas siya ng kanyang mga boss bilang senior partner na may kasamang company car, personal assistant at mas malaking sahod. Nagbago rin ang kanyang estilo. Ang mga simpleng damit na dati niyang isinusuot dahil sa takot na magalit si Jose ay ipinamigay niya. Ngayon, pinuno niya ang kanyang closet ng mga eleganteng designer suits. Ang kanyang mukha, na dati ipagod, ay nagniningning na ngayon. Sabi ng mga kaibigan niya, bumata siya ng 10 taon. Para kay Elena, ang annulment ay hindi isang kabiguan, kundi isang operasyon para tanggalin ang isang kanser na nagligtas sa kanyang buhay. Mabilis ang proseso sa korte. Hindi kailanman dumalo si Jose sa mga pagdinig, kaya pumanig ang hukom kay Elena. Nang ibaba ng hukom ang martilyo, hindi umiyak si Elena. Ngumiti siya, nagpapasalamat sa Diyos. Lumabas siya ng korte na magaan ang pakiramdam, na parabang natanggalan ng kadena. Nang gabing iyon, sa kanyang bagong apartment, habang nag-enjoy sa tsaa at isang magandang libro, nakatanggap siya ng mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Karaniwan, binabaliwala niya ito, pero may nagsabi sa kanya na buksan ito. Elena, si Jose to. Nakikitext lang ako. Please, tulungan mo ko. May sakit si mama. Sa kalye kami natutulog.
Tumakas si Marites, dala ang pera natin. Parang mamamatay na ko. Sumpaman, magbabago na ko. Pabalikin mo na kami. May natitira pa bang pagmamahal sa puso mo para sa akin? Binasa ni Elena ang mensahe ng walang emosyon. Hindi siya nakaramdam ng awa o kagustuhang tumulong, tanging pandidiri dahil naistorbo ang kanyang kapayapaan. Naalala niya kung paano siya iniwan ni Jose na may mataas na lagnat para mangisda. Naalala niya kung paano itinapon ni Aling Carmen ang kanyang luto dahil medyo matabang daw. Naalala niya ang huling sampal, pagmamahal. Ang pagmamahal na iyon ay matagal nang namatay, pinatay nila ng paulit-ulit. Nang hindi sumasagot, blinak ni Elena ang numero at binura ang mensahe. Lumapit siya sa bintana at tiningnan ang siyudad. Naisip niya na sa isang madilim na sulok, umiiyak si Jose sa kanyang kapalaran, ngunit hindi na niya ito problema. Bawat isa ay responsable sa kanilang mga desisyon. Pinili ni Jose na maging tamad at mapang-abuso noong nasa kanya na ang lahat, at ngayon kailangan niyang harapin ang kahihinatnan ng pagiging talunan ngayong nawala na ang lahat sa kanya. Huminga ng malalim si Elena, nilalanghap ang sariwang hangin ng kalayaan. Buo na siya, malakas. Napagtanto niyang hindi niya kailangan ng lalaki para maging masaya, ang kaligayahan ay nasa loob niya. Isang taon ang lumipas. Isang marangyang events hall sa sentro ng lungsod ay napakaganda ng dekorasyon. Ngayon ang grand opening ng ikalimang butik ni Elena at ang paglulunsad ng kanyang charity foundation para tulungan ang mga kababaihang biktima ng karahasan. Nagniningning si Elena habang ginugupit ang ribbon na may tunay na ngiti. Suot niya ang isang damit na siya mismo ang nagdisenyo, elegante at sopistikado. Hindi na siya ang inaaping babae, kundi isang simbolo ng katatagan at tagumpay. Pagkatapos ng seremonya, nagsimula ang isang outreach program, ang pamamahagi ng 1,000 food packs at tulong pinansyal sa mga nangangailangan. Iginigiit ni Elena na siya mismo ang mamamahagi. Mahaba ang pila ng mga tao. Binibigyan ni Elena ang bawat isa ng kanilang pack at sobre na may ngiti hanggang sa dumating ang isang payat na lalaki na nagtutulak ng isang lumang wheelchair. Ang lalaki ay nakasuot ng punit-punit at maruming damit. May masangsang na amoy na nagmumula sa kanya. Sa wheelchair, isang matandang babae na mas kaawa-awa ang kalagayan, tulala ang tingin. Inalok ni Elena ang food pack at sobre. Heto po, Manong. Sana po makatulong sa inyo at sa nanay nyo. Hindi agad kinuha ng lalaki ang pack. Ang kanyang nanginginig na kamay ay huminto. Yumuko siya, napatingin sa sapatos ni Elena. Pagkatapos, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mukha. Ang kanyang malalalim na mga mata ay sumalubong sa mga mata ni Elena, tila huminto ang oras. Elena, halos pabulong ang kanyang boses. Tinitigan siya ni Elena. Sa kabila ng dumi at pagdurusa, nakilala niya ang lalaki, si Jose, at ang matanda sa wheelchair ay si Aling Carmen. Ang kanyang dating asawa at biyenan ay nasa harap niya bilang mga pulubi, naghihintay ng kanyang limos. Normal ang tibok ng puso ni Elena. Wala siyang naramdamang galit, sama ng loob, o kahit awa, tanging isang kawalan, isang kumpletong kawalang pakialam, para silang mga estranghero. Naghihintay si Jose ng reaksyon. Sigaw, iyak, kahit ano. Gusto niyang lumuhod, humingi ng tawad, sabihin kung gaano siya nagsisisi. Pero wala sa mga iyon ang ginawa ni Elena. Tumango siya ng magalang, hindi nawala ang kanyang profesional na ngiti. Inilagay ang pack at sobre sa nanginginig na kamay ni Jose at lumingon sa susunod na tao sa pila. Next, please. Mahaba pa po ang pila. Nadurog ang puso ni Jose. Ang kawalang pakialam ni Elena ang pinakamasakit na parusa. Ang maging invisible, ang maging walang halaga. Isang security personnel ang lumapit at pakiusap siyang umusad na. Tulala, itinulak ni Jose ang wheelchair ng kanyang ina, na ang tanging inaalala ay ang makuha ang pagkain. Huminto sila sa kabilang sidewalk. Nakita niya si Elena na sumakay sa isang itim na luxury sedan. Isang driver ang nagbukas ng pinto para sa kanya. Umalis ang kotse, dinala siya patungo sa kanyang maningning na buhay nang hindi lumilingon. Binuksan ni Jose ang food pack. Sa loob, may kanin, kaldereta at gulay.
Ang pinakamasarap na pagkaing nakita niya sa loob ng 1 taon. Sinubuan niya ang kanyang ina at pagkatapos ay kumain siya. Masarap ang lasa, ngunit sa kanyang bibig nahaluan ito ng alat ng mga luhang dumadaloy sa kanyang pisngi. Humagulgol siya sa gitna ng kalye, yakap ang kahon ng pagkain na parabang ito na lang ang kanyang koneksyon sa nakaraan. Huli na ang pagsisisi. Itinapon niya ang 1 diamante para sa 1 dakot ng matutulis na bato, at ngayon, ang mga batong iyon ang dumurog sa kanya. Ang pinto ng kapatawaran ay sarado na, hindi dahil nakakandado, kundi dahil ang may-ari ng bahay ay lumipat na sa isang mas magandang palasyo. Ang perpektong paghihiganti ay hindi galit, kundi ang maging napakasaya, napakatagumpay, at napakapayapa na ang pagkakaroon ng mga taong nanakit sa iyo ay wala ng halaga. Ang kanilang pagbagsak ay isang maliit na footnote na lamang sa makapal na aklat ng kanyang tagumpay. Bago magsimula ang kwento, paki-comment naman po sa ibaba kung taga saan kayo ng Pilipinas o ng mundo